Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. 13 pulis sa Lucena City, kabilang ang hepe nila ang inalis sa pwesto matapos mang-raid ng maling bahay sa isang drug by bust operation. Giit ng may-ari ng ni-raid na bahay, posibleng may kinalaman ito sa pagtestigo niya sa kamera tungkol sa 2023 barangay at SK elections. Alas 3 ng madaling araw noong May 24, nakuha na ng CCTV ang mga lalaking ito na nakatambay sa harap ng eskinita ng isang bahay sa Barangay Ransoan, Lucena City. Tila nagmamasid sila at may hinihintay. Ang mga lalaking ito mga pulis pala na nakasibilyan. Hindi na nakunan ng CCTV pero pinasok daw nila ang bahay ng 52 anyos na si Renelyn Rian Sales. Kwento ni Renelyn, tinutukan daw siya ng baril, tinadapa at tinapakan sa likod ng mga armadong lalaki. Malalaking baril daw ang dala ng grupo, kaya ganun na lang ang takot niya. Pilit daw nilang hinahanap ang live-in partner niyang si Jonathan. Nagulat na lang po ako nung bigla na lang pong parang may tumatadyak dun sa pintuan ng bahay ko. Nang pumasok po sila dun sa bahay namin, bigla pong nagsalita sila ng pulis, pulis, dapa, kamay sa likod. Hinalugog daw ng mga pulis ang bahay ni Renelyn pero agad din silang umalis nang hindi nila makita ang hinahanap nilang si Jonathan. Nung pinadapa nila ako, nakatutok sa akin yung baril. Tapos maya-maya po lumabas po sila ng kwarto ko at naghahalugog po dun sa kusina. Pumasok po ulit dun sa kwarto ko at pinaslight po nila yung mukha ko. Matapos nito, humingi ng saklolo sa presinto si Renelyn. Dito niya napag-alamang ang mga pulis ay miyembro pala ng Drug Enforcement Unit ng Lucena Police. Nakilala naman ni Renelyn ang 8 sa 12 pulis na nang-raid sa kanyang bahay. Agad silang pinaaresto ng hepe ng Lucena Police. Pakiramdam daw niya, siya talaga ang target ng mga lalaki. Posibleng may kaugnayan daw ito sa pagtestigo niya sa kamera noong May 22 tungkol sa mga pananakot at karahasan noong 2023 barangay and SK elections. Kanina, muli siyang umarap sa pagdinig ng kamera at emosyonal na ikinuwento kung paano ni-raid ng mga pulis ang kanyang bahay. Ako po si Renelyn Torres Rian Sales. Nasa 8 taong gulang at kasalukuyan pong naninirahan sa Purok Masagana, Barangay Ransohan, lungsod ng Lucena. Excuse me. Noong May 22 po, 2024, humigit kumulang po ng alas 3:15 ng madaling araw. Natutulog po kami nung 2 kong apo sa aming bahay. Nagulat na lang po ako nang bigla pong lumagabong yung pintuan ko sa harap ng bahay ko. Na sa gabi po, yung ilaw ko po sa labas ng aking bahay, yun po ay magdamag na buhay. Pero nung narinig ko po na 4 hanggang 5 tadyak sa pinto ng bahay ko, nang nagmulat po yung mata ko, patay po yung ilaw. Tapos may nagpa-flashlight po dun sa labas ng aming bahay. Nang mabuksan po nila yung pintuan ko, sila po ay pumasok dun sa bahay ko at noon po ay bukas yung pinto ng kwarto ko. Umimik po sila ng pulis, pulis, dapa, kamay sa likod. Sabay tanong po ng habang nakatutok yung baril sa akin. Tinatanong po nila si Jonathan kung nasaan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Nung lumabas po sila dun sa pinto ng aking kwarto, ako po ay palihim na tumingin sa kanilang katawan. Nung bumalik po sila dun sa kwarto ko, ako pinakaupo na. Pinaslight po nila yung aking mukha.
Tinanong po uli nila ako kung nasaan si Jonathan. Sabi ko po ay nasa trabaho. Saan daw po nagtatrabaho? Sabi ko po sa Laguna. Ang pinagtataka ko po, bakit po sila pumasok ng bahay ko nang wala pong warrant o wala pong abiso sa akin? Ang sumilid lang po sa isip ko, nagsalaysay po ako dito sa Kongreso noong May 22. Nangyari po ay May 24. Yun po ang nalalaman ko lamang na dahilan kaya po ako ay pinasok ang bahay nang walang paalam sa akin. Nung naramdaman ko pong wala ng tao dun sa labas ng bahay namin, pinilit ko pong buhatin yung dalawa kong apo na isang 9 na taon at isang 8 taon. Habang nangangatal po yung katawan ko, tumakbo po ako sa bahay ng nanay ko. Kaya pag naaalala ko po yung nangyari, ako po ay takot na takot pa rin hanggang ngayon. Ako po ay nananawagan sa hepe po ng national. Sana po ay mapadali po yung pag-alam po kung bakit po pinasok yung bahay ko. Hanggang ngayon po talaga ako po ay takot na takot pa rin. Kukwento ko po sa inyo, ayaw na po kong payagan ng mga anak ko pumunta dito ngayon. Pero gusto ko lang po talagang magkwento sa inyo na ganun po yung nangyari sa akin. Sinabi ko na lang po sa mga anak ko na itutuloy ko at ang sasabihin ko lang naman po ay yung katotohanan. Yun lang po at salamat. Kinestigo naman ng mga kongresista ang hepe ng Lucena Police. Kasi bakit hinahanap nyo si Jonathan samantalang hindi naman siya ang target ninyo eh? Sir, yun din po yung tinatanong ko, sir, doon sa mga operatiba natin, sir. So, hindi rin nila, sir, masabi sa akin yung kung ano talaga yung Hindi nila tungkol, sasabihin na kwan. Kasi ang sinabi na lang sa'yo nagkamali kami ng pinasukan. Pero kung ano ang tunay dahilan, bakit mali yung pinasok nilang bahay o kaya sinadyang pasukin yung bahay na yon, sila lang nakakaalam. Di ba? Sa pre-operation report na nakuha ng News 5, lumalabas na isang alias ata ang target ng drug by bus operation ng mga pulis. Wala naman nakalagay na eksaktong bahay at address ng i-raid sa barangay Ransohan. Ang tunay na hinahanap ng mga pulis na si Christian Salcedo alias Ata na aresto sa by bus operation sa Purok Magaling noong ding May 24. 200 metro ang layo niyan sa bahay ni Renilyn. Kaya tingin din ng mga kongresista talagang target ng mga pulis ang babae. Talagang pinuntahan niyo yung bahay nila para i-operate si Jonathan. Aside sa hindi siya kasama. Nakakainit ng ulo Colonel Reyes eh. Kasi actually we are trying to contemplate kanina na tama yung ginawa niyo eh. Pero it seems hindi ba tayo nahabag dito sa mga taong ito? Naalarma ngayon si House Deputy Speaker J.G. Suarez sa nangyari. Git niya, dapat protektahan ng PNP ang mga testigong humaharap sa kamara. Gusto namang ipatawag ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez ang mga sangkot na pulis. Narilib na 12 pulis pati ang hepe ng Lucena PNP matapos masampahan ng reklamong grave threats, violation of domicile at unjust vexation. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,